iyo, kapatid. Muli binabati po namin kayo ng maligayang kalawang taon ng araw ng pagpapasalamat. Wisdom Church Sinihan, maaari ka ng tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Hello. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Papurihan mo ang ating Diyos, kapatid, na nagbibigay ng pag-ibig na walang hanggan. At sabi ko sa kanyang salita, sa piling ng Diyos lamang natin madarama ang lubos na kagalakan, sapagkat ang kanyang tulong ay walang hanggan. Ipalakpak mo ang iyong kamay. Kung talagang ikaw ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, palakpak mo ang iyong kamay, kapatid. Let's sing it out! Mamalaki ko, Diyos, sa'yo ang let's sing it faster this time. Kay kapurihan sa kalangitan. Mamalaki ko, Diyos, sa'yo ang kay kapurihan sa kalangitan. Itaas mo ang iyong kamay, ating kamay, taas ka. Ngalan mo'y luwalhati. Galing ka, O Diyos, kay dakilan. Nataas sa iyang magbigay papuri. Labis na kailangan pupurihin ka sa bawat lugar. Pupurihin ka sa bawat lugar. Itataas ang ngalan mo Tunay na malakas ang ating Panginoon. Sa pagmero ng Pasko, Diyos, purihin ka. Sisigaw mo, kapatid. Sisigaw sa buong mundo, labis mong tuwa. Ang puso ko'y tuwang-tuwa. Siya ay lumahaw. Ngalan mo, O Diyos, ay dakilan. Napakasaya, magbigay papuri. Labis na kailangan nararamdaman. Ang bawat isa, purihin ka sa bawat lugar. Sa Panginoon, purihin ka sa bawat lalas. Itataas ang ngalan mo,
Magkasama ka. Kay ganda. Kapag kapiling ka. Ikaw naman. Hindi magkakaroon. Walang ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Ay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magkakaroon. Walang katulad mo. Sabay-sabay, saya-saya, ay ganda-ganda. Ay saya-saya, ay ganda-ganda. Ay saya-saya, ay ganda-ganda. Ay saya-saya. Ay ganda-ganda. Ay saya-saya. Ay ganda-ganda. Silaw. Ay saya-saya. Ay ganda-ganda. Ay saya-saya. Napakasaya. Ay ganda. Mura na maganda.
hininga ay magpuri sa Diyos! Kapatid! May hininga ka ba? Gamitin mo upang pasalamatan ng ating Panginoon. Salamat po, aming Panginoon. Salamat, aming Panginoon. Sa iyo lamang namin naranasan ang ganitong uri ng pag-ibig. Pag-ibig na nagliligtas. Pag-ibig na bumabago ng buhay. Pag-ibig na walang katulad. Pag-ibig na walang pinipili. Pag-ibig na walang hanggan. Salamat po. Salamat po. Hindi pa lumaban. Pagkat naman ang isip mo, lubos na kaligtasan mo. Ibinigay ang buhay mo para sa pamumuhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mo kay ganda sa iyong krus iniluhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda. Ako'y
you are all powerful God. Lord, we thank you. We praise you, Father. Maraming po salamat, Panginoon Diyos, sa tunay na pag-ibig na binigay po sa aming lahat. Pag-ibig na hindi po namin kayang may paliwanag sa isang salita lamang, kundi napakaraming bagay, Panginoon Diyos. Nais po namin pagpasalamat dahil sa pag-ibig na pinagkaloob po sa amin. Sa buhay na nais po para sa amin, maraming salamat, Panginoon Diyos. Muli sa umaga nito, kami po ay nagkatipon-tipon upang makapakinig ng iyong mga salita, upang higit kang makilala, Panginoon Diyos, upang malaman namin kung paano ka umilos sa aming buhay, kung paano po namin tanggapin ang bawat salita, ang bawat pangako na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Muli sa umagang ito, Panginoon, ipaparanas mo sa amin ang kapayapaan, ipaparanas mo sa amin ang kagalingan, Panginoon Diyos. Ipaparanas mo sa amin ang kagalakan sa aming mga puso. Ipaparanas mo sa amin na mayroon pang pag-asa sa aming buhay. Dahil sa iyong pag-ibig na pinagkaloob na po sa amin, aming Diyos, sa umagang ito, bawat makakapakinig na iyong salita, ang aming pong panalangin ay higit namin maramdaman ang iyong pag-ibig sa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Puri ikaw, Diyos, maraming salamat. Banal na Espiritu, ikaw po ang maghari at paliwanag po sa amin ang bawat marinig naming salita. O bawal na Espiritu, buksan mo ang aming isipan at aming mga puso. Puri ikaw, Diyos, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So before we sit down, let's pray. Katabi po natin sa kanan. Manalangin po natin. And Lord, we thank you. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagod namin. Kasama po namin sa mga ito. Sama-sama kami makikinig na yung salita. Salamat naman dahil kasama po namin sila. At wala po sila sa mga kapamilya. Thank you, Lord, for your grace. In Jesus' name, Amen. Sa kaliwa po, let's pray for them. Amen. Maraming po salamat, Panginoong Diyos, dahil ikaw po ay nandito. Kasama po namin. Kasama po ang mga kapatid. Palayan mo bawat isa. Sa mga kasama namin, Panginoong Diyos, na wala pa, ikaw po naman po. Sabay po sa kanila, dahil mo sila sa mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Amen. Mga bata, pwede ka, let's pray for you. Dahan-dahan para madali. Di may mga karong kung bata, pwede kung mapit kayo. Ba't naman nagkikumpay kung may dito? Bilang isa. Sige po, panalangin po natin ang mga kabataan. Sila po yung pag-asa ng ating bayan. Totoo po yan. Let's pray for them. Lord, maraming po salamat sa buhay ng mga kabataan ito. Patuloy mo silang bigyan ng patnubay. Ilayo niyo po sila sa anumang kapamakan, Panginoon Diyos. Bigyan mo sila ng katinuluhan, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Patuloy mo silang gabayan upang lumaki silang may takot sa iyo at ikaw ang Diyos na patuloy na magiging gabay sa kanilang buhay. Maraming po salamat, Panginoon Diyos. We thank you for your grace. In Jesus' name, Amen. Amen. Makakapuro po tayo na. Sino po yung may katabi na bakanting upuan? Taas lang po para kung ating mga kapatid ay makaupo rin.
Dito po, meron pong bakante dito sa kaliwa. Sa kaliwa po. Dito, meron dito. May mga bata sa iyo na ulo. Sige. Ito, may ito po ito. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Morning. Yung mga nakatayo, samahan niyo po ako nakatayo. Purihin ang Diyos. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Sa araw na ito, kahit pinagpapasalamat sa 2 taon, pinagkaloob sa atin ang ating Panginoon Diyos dito po sa lugar ng Sinalahan. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil sa marami pong nagbago sa ating mga buhay. Salamat po. Tama ba? Marami nagbago sa ating buhay. Amen. Okay. Kailangan mo nang mag-settle down. Time out. Okay. Ayan. Okay na tayo? Okay, pwede tayo simula. Stay. Kaya na, stay na. Okay. Now, marami po tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Yung magising tayo ngayong umaga na maganda po yung ating pakiramdam, dapat po yan ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoon Diyos. Yung meron po tayong kinain na agahan, yung meron tayong kakainin na tanghalian, hapunan, kahit yan man ay hindi ganong kasagana, yan po ay ating pinagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Yung narito po kayo sa umagang ito, malaki pong pasalamat namin. Dahil sigurado po ko kung kayo nandito, wala po kayo sa kapahamakan. Amen. Yung makita namin kayo, na narito, alam namin na kayo po ay nasa mabuting kamay ng ating Panginoon Diyos. Pakitaas po ang nakakapakinig. Pakinig. Yung mga malinaw ang pandinig, taas ang kamay. Palagpak po tayo. Sapagkat malinaw nating mapapakinggan ang salita ng Diyos. At ito po ating pag-uusapan ay manggagaling sa napaka-popular na salita ng Diyos. At marami sa inyo ang nakapakinig na dito. Pero ito po ay bibigyan natin ng mas makahulugan dahil po sa ating pasasalamat, dahil po sa ginagawa ng Diyos sa atin sa bawat araw-araw. Now, marami po sa atin ang nag-iisip na wala tayong pwedeng ibigay. Maaaring marami po sa atin ang nagnanais na marami tayong matanggap. Especially sa Pasko. Malapit na ang Pasko at marami sa atin ang nag-aabang sa mga regalo. Natural lamang po yan. Marami sa atin ang nagnanais na magkaroon ng regalo at pagtanggap.
Pero sa umagang ito, ang gusto kong ibahagi sa inyo at gusto ng Diyos na maunawaan natin na dapat po sa atin, lahat sa atin ay dapat po ay mayroong ibigay. Sabihin nyo nga, ako ay may kayang ibigay. Ano po yung ibibigay natin? Pera? Okay. Mayroong mas maganda tayong dapat ibigay sa ating Panginoon Diyos. Okay. Now, pwede natin ibigay ang ating panahon. Yung time natin. Halimbawa, mayroong gusto sa inyo na mag-ipag-pray sila, yung time natin na sila ay ating ipag-pray, pwede natin ibigay yung ating panahon. Amen? Naniniwala ba kayo na pwedeng ibigay ang inyong mga ngiti? Okay? Alam niyo, ang isang pagngiti ng tao ay malaking bagay na nagagawa. Maring hindi po nararamdaman, pero kapag ang isang tao, meron kayong kausap ng bigat ng problema at bigla ay binigay nyo ng pagngiti. Yung totoong ngiti ha, meron kasi mga ngiti na itong kanan na ang gagalaw o yung ano. Yung talagang ngiti na mararamdaman mo na masaya sila nakasama mo. Pwede nating ibigay ang ngiti. Ano pa ang ating pwedeng ibigay sa araw-araw? Yung ating pagbati. Di ba lagi natin sinasabi, malaki po ang nagagawa ng simpleng pagbati sa good morning, good afternoon, yan. Yung ating pagsasabi na God bless you. Malaking bagay po ang nagagawa niyan. Sa totoo lamang po, yan po ang isa sa mga hindi po natin talaga nakakalimutan na dapat i-practice yung sabihin natin o batiin ang ating mga kasama, mga kapitbahay, pamilya, ng God bless you. Pati yung mga kaaway natin, sabihan nyo na rin, God bless you. Meron tayong kayang ibigay. Pero ang ating pag-uusapan ay patungkol sa ating Panginoon Diyos. Kung ano yung binigay ng ating Panginoon Diyos sa atin. Mayroong binigay ang Diyos sa atin na ang prayer ko ay lahat, everyday, araw-araw, ay maalala natin yung binigay ng Diyos sa bawat isa. At yun po yung ating pag-uusapan. Samahan niyo po ako sa John 3, verse 16. Ito po, napaka-popular itong verse na ito. Minarapat ko po sa Tagalog sapagkat mas maganda na mapag-usapan sa ating natural na lingwahe. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat ayan. Ito pong salita ng Diyos nito ay mismong nanggaling sa ating Panginoong Yesus. Na it summarizes, lahat po ito ay sinabi ng lahat ang dahilan, ang kagustuhan, ang dapat nating gawin sa ating buhay. Sinabi po dyan, sapagkat gayon na lamang ang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kayo galit. Okay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos saan? Sa sangkatauhan. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang po sa iilang tao. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang doon sa mga magagandaang buhay, kundi ang sinabi dyan,
sa buong sangkatauhan, sa lahat ng tao. Kung tayo ay mayroong nagawang kasalanan, kung tayo ay mabuhay nang hindi naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, kung tayo ay matanda, kung tayo ay bata, kung tayo man ay nasa malayo o nasa malapit, kung tayo ay pinagpala at kung tayo ay nangangailangan at tayo ay kapos na kapos, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Wala pong itinatangi ang Diyos. Kaya kung sasabihin niyo ay itong message na ito ay para lang doon sa mga matagal ng Kristiyano o sa mga tao na pinagpala ng Diyos, hindi po. Ang mensahe nito ay para sa lahat. Ang mensahe nito ay para doon sa mga nakikinig at doon sa hindi makikinig. Pero alam ko, ang buhay ng Diyos ay magpapaalala sa atin. Amen. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa may pinag-aralan tayo, hindi dahil sa pinagpala tayo, kundi lahat ng tao na nakikinig sa umagang ito, lahat ng tao na nasa labas ng lugar na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanila. Ang napakagandang pakinggan at malaman na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng ating Panginoon Diyos? Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Alam niyo yung time na nalulungkot kayo at akala nyo wala nang pag-asa sa buhay, yung time na akala nyo nag-iisa kayo, mahal kayo ng ating Panginoon Diyos. Yung akala nyo wala nang magandang kinabukasan dahil araw-araw na lamang ay nandoon yung pagsubok, mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Hindi ba lagi yung sinasabi, yung araw-araw na ginawa ng Diyos? Anong sabi natin last week? Hindi po araw-araw na ginawa ng Diyos ay pangit. Kung tayo, alam natin na pag tayo mahal ng Diyos, araw-araw na ginawa ng Diyos, nandoon na gusto niyang maranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ako po sa inyo, nalaman nyo na mahal kayo ng ating Panginoon Diyos, panghawakan nyo po yan. Panghawakan po natin. Alam nyo, hindi po natin alam kung anong mangyayari sa ating buhay. Balik ngayon ay malakas tayo, mamaya hindi po natin alam, paglabis natin dyan kung anong mangyayari sa atin. Ako lamang po kahapon, for the last 2 weeks, maayos ang pakiramdam ko kahapon, bigla na lamang hindi po ako makalakad. Hindi po natin alam kung anong mangyayari sa ating buhay. Pero sigurado, dahil narinig nyo, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo. Amen. Ito po ay hindi lamang binabasa. Ito lamang, hindi lamang ito pinakikinggan, kundi ang nais ng ating Panginoon Diyos, ang kanyang pag-ibig ay ating maranasan. Nais ng Diyos na yung pag-ibig niya sa araw-araw ay maranasan natin. At habang nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, andoon na tayo'y kaya nating magpasalamat. At tingnan nyo ang nangyari. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, sa bawat isa, anong kanyang ginawa? Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang
kaisa-isang anak ng ating Panginoon Diyos ay ating Panginoong Jesus. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Now, sa mga magulang, mahirap po ang ibigay ang anak. Lalo alam mo na anak sa iyong pagbibigay ay mapapahamak o mamamatay. Tama ba? Yun na lamang na pagka meron tayong mga anak na late nang makauwi, tayo po'y nag-aalala. Yung hindi natin nakikita yung ating mga anak, ando doon yung ating pag-alala. Dahil mahal natin ang ating mga anak. Pero din ang ating Panginoon Diyos, mahal niya ang ating Panginoong Jesus. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, sa ating Panginoong Jesus, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawang bahagi po natin nahatiin ito. Una po natin pag-uusapan yung pag-ibig na ating Panginoon Diyos. At pangalawa, kung anong ating dapat na maging tugon. Una, God's greatest gift of love to us is our Lord Jesus Christ. Ang pinakamagandang regalo o binigay ng ating Panginoong Diyos Ama sa atin ay ang kanyang kaisang-isang anak, ang ating Panginoon Jesus. Sinabi po dyan, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pakinggan niyo po ito. Pakinggan niyo po. Habang binabasa ko po ito, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan niyo po ito. Mararamdaman niyo dapat dito yung kabigatan ng kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan. Na inisip ng Diyos ang kabutihan para po sa ating lahat. Bagamat tayo ay nagkakasala, bagamat mayroon tayong hindi ginagawang maganda, bagamat hindi natin pinakikinggan ang Diyos, pero siya po ay nagbigay, siya po ay nagkaloob sa atin ng pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ganoon tayo kahalaga sa ating Panginoong Diyos. Yung iniisip natin na parang hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating panalangin, yan po ay walang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, ang bawat isa po sa atin ay mahal ng ating Panginoong Diyos. Meron po siyang gustong mangyari sa ating buhay. Ayaw ng Diyos ng bawat isa po sa atin ay naghihirap. Hindi po yan ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Yung araw-araw meron tayong pinagdadaan ng problema. Yung araw-araw ay nawawalan tayo ng pag-asa. Ayaw po ng Diyos na tayo'y maghirap. Ang gusto po ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng problema, andoon ang kalakasan, andoon yung pag-asa, andoon yung kagalakan sa ating buhay. Sapagkat alam natin, may pag-ibig ang Diyos at hindi niya kaya tayong pabayaan. Amen.
Hindi po kayang ipaghambing, itulad ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng isang tao. Iba ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po ito para sa ilan lamang, hindi po exclusive. Kundi para sa bawat isa ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po makasarili. Hindi po makasarili sapagkat mahal na mahal niya ang kanyang anak, pero hindi po para sa kanyang sarili, kundi nais niya ay para sa lahat. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay intentional. Ibig sabihin, mayroon siyang pakay, mayroon siyang purpose, mayroon siyang dahilan kung bakit tayo mahal ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, sa totoo lang, kung titingnan po natin ang ating buhay, wala po tayong karapatan para mahalin. Pero iba po ang ating Panginoong Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga binigay niya sa atin ang ating Panginoong Yesus para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay everlasting. Ito po ay panghabang buhay. Yung buhay po natin dito sa mundo, hindi po ito yung buhay natin, kundi yung buhay na kasama ang ating Panginoon Diyos doon sa kalangitan. Yan po yung buhay na gusto ng ating Panginoon Diyos sa atin. Kaya lang ang problema, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay kapuri-puri. Ang Diyos ay walang bahid ng kasalanan. Kaya hindi pwede tayong makisama. Hindi po tayo pwede pa na makasama ng Diyos sapagkat tayo ay makasalanan. Kaya anong ginawa niya? Binigay niya ang ating Panginoon Yesus na kung ating tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas, lahat po ng kasalanan natin, lahat po yan ay mawawala. Lahat po yan huhugasan sapagkat sa ating Panginoon Yesus. Kung tatanggapin natin si Jesus Christ, magiging malinis tayo, mayroon na tayong karapatan na makasama ng Diyos na banal sa kalangitan. Amen. God has given us everything. Wala po siyang itinago. Wala po siyang hindi na winidhold, hindi niya po pinigilan. Lahat, the best, ay binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. And that the best ay ating Panginoong Jesus. Naniniwala kayo sa impyerno? Meron pong impyerno. Kung tayo ay wala sa Diyos, sa impyerno po ang ating pupuntahan. Ang impyerno ay nilikha ng Diyos para sa mga demonyo. Siyempre, ay natin makasama ang mga demonyo. Ito po ang impyerno. Kung tayo po ay babawian ng buhay, kung tayo po ay mamamatay, at wala ang ating Panginoon Jesus sa ating buhay, diretso po sa impyerno. Pero pakinggan ito. Bagamat na impyerno, ang impyerno ay para sa mga demonyo, hindi po para sa tao. Ayaw po ng Diyos na kahit isang tao ay mapapunta sa impyerno. Ayaw po niyan. Sapagkat ang impyerno, hindi po yan para sa tao. Ang impyerno ay para sa mga makasalanan, sa mga demonyo na parurusahan sa pagbalik ng ating Panginoon Yesus. Kaya ayaw ng ating Panginoon Diyos na kahit isa man ay mapunta sa impyerno. Kaya nga doon yung kanyang pag-ibig na yung the best na paraan para ang lahat ng tao ay maiwasan ng impyerno ay pinadala ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon Yesus. Kaya kung tayo po ay tatanggap sa ating Panginoon Yesus, malalayo tayo sa impyerno. Na kailangan kong sabihin sa inyo yan,
Sapagkat kapag hindi po natin naunawaan at hindi po natin tinanggap na kapag po tayo wala sa Diyos, impyerno ang diretsyo natin. Subalit napakabuti at mahal tayo ng ating Panginoong Diyos dahil binigay niya sa atin ang ating Panginoong Jesus. Tapos sino man ang sinabi diyan na sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama. Yung kapahamakan na yun ay yun ang sinasabi na mapapapunta sa impyerno. God has loved us so much that the only best thing na para sa atin, para makaiwas doon, ay binigay sa atin ang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon Jesus. God gave us all and the best para sa atin. Gusto niyo ba ng the best? Yes. Gusto niyo ng the best? Yes. Gusto niyo ng the best? Yes. Gusto niyo ng the best sa buhay niyo? Yes. Gusto niyo ng the best sa inyong mga kapatid? Yes. Gusto niyo ng the best sa inyong mga pamilya? Yes. Gusto niyo ng the best sa inyong mga kapitbahay? Yes. Gusto niyo ng the best sa inyong mga kaaway? Manampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos. Tanggapin natin na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen? Gusto niyo maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Gusto niyo maranasan? Talaga? Paano niyo mararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos? Paano yung magiging tugon natin? Pangalawa, believe in our Lord Jesus and we will not perish. Kung gusto po natin maranasan yung the best at ma-experience yung kabutihan ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon Jesus at hindi po tayo mapapahamak. Kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Parang ang dali lang sabihin ba? Pero pagka gusto nating gawin ang action, ay mahirap. Madali sabihin, mahal natin ang ating Panginoon Diyos, pero mahirap sa paggawa. Now, I would like to share you a story para magkaroon tayo ng pagkakaunawa o malaman natin na hindi mahirap magmahal o sumampalataya sa ating Panginoon Diyos. Now, only this week, ako po ay may pinuntahan na parang opening ng isang museum. Museo. Ito po ay para sa mga bata, museo pang bata. Dito po sa Manila. Naniyahan po ako, pumunta po ako doon. And doon po ako namangha sapagkat yung museo pang bata, ito po ay itinayo ng mga tao na sinasabi nila ng malalim yung pag-ibig nila sa mga bata. Kaya itinayo nila yung museo pang bata. Na yung mga street children ay pinupunta nila doon, tinuturuan, nang sa gayon ay maging maayos yung buhay. So, ganun po yung museo pang bata. At meron po yung kinuwento sa akin doon na meron daw isang activity doon sa museo pang bata dahil gusto nila ipakita na doon sa mga batang pag-alagala, yung mga street children na nandoon along the Makapagal Avenue na yon ay nagkalat yung mga batang yon. So, nagkaroon sila ng activity na tinawag nila itong mga batang ito at pinakain nila ng libre. So, meron silang mapagkain doon at meron ice cream.
So nakapila yung mga bata. Na mayroong isang bata doon, mga kasingitan itong mga batang ito, may isang bata doon na madumi yung kanyang damit, kasi nga ay street children, at nakapila siya doon sa ice cream. At nung mapansin nitong taong ito, kung namamahala doon, na yung batang yun ay panay ang dukot doon sa bulsa. At panay ang bilang doon sa kanyang pera. At ang bilang niya ay 10 piso lang daw. E kulang doon sa pambayad sa ice cream. So, nag-aalala yung bata, panay ang kamot sa ulo, kalinga-lingan. Hindi naman siya makalis dahil pag umalis siya sa pila ay maunahan siya. So, ang ginawa nung isang namamahala, nilapitan niya yung bata at sinabi niya, ano yung problema niya? Sabi niya, ate, sabi niya gano'n, kulang po yung pera ko para dun sa ice cream. Ang sabi nung namamahala, sabi niya, walang bayad. Walang bayad yung ice cream. Ito ay galing sa Diyos. Bigay ni Lord, sabi niya gano'n. At sabi nung namamahala, kasi itong museo nito, para sa inyo ito, sabi gano'n. Kung kayo ay napapagod, pwede kayo pumunta dito. Kung gusto nyo maglaro, hindi nyo sa kasada, may palaro dito. At kung gusto nyo mag-aral, may magtuturo dito. So, ganun ang sinabi. Tapos, di tuwa yung bata kasi may ice cream na siya, tuwa siya. Tapos sabi nung mga namamahala, o yung mga bata, sabi nga, mga bata, pagkatapos niyong kumain, huwag mo na kayo aalis kasi may magsasalita. Hindi nag-aalis sa yung mga bata, doon. Ang gulo ng mga bata. Sisigawan, ganyan. Kasi masaya. Busog, may pansit, may barbecue, may ganyan. Tapos ang top hits ay yung ice cream. May taho, ganyan. So may nagsalita doon, at sinabi niya, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil itong museo ay ginawa para sa bata. At lahat ng ginagamit dito ay galing sa bigay ng mga taong may pag-ibig sa mga bata. So, ganun. So, natapos ko yung programa. Paglabas ng mga tao, naiwan yung bata at sinabi ko sa mamamahala. Sabi niya, ma'am, ate, sabi niya, eto na po yung 10 pesos ko. Sabi niya, bakit mo binigay sa akin 10 pesos mo? Gusto ko pong dagdag nyo pambigay sa mga bata. Biro mo, bata pa lamang po yun. Street children. Pero nung naunawaan niya yung pag-ibig ng isang tao sa kanyang kapwa-tao, nung malaman niya na may pag-ibig ang Diyos sa bawat isa, napakadali para hipuin ng Diyos na tayo ay magkaroon din ng pag-ibig para sa iba. Amen. Yung batang yun, 10 piso na lamang ang kanyang pera, pero ibinigay niyang lahat. Ganon yung pag-ibig ng Diyos na gusto niyang gawin natin para sa iba. Kung tayo'y naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay the same love na gusto rin natin iparanas sa iba. Sino po ang nakaranas dito ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Amen. Alam natin ang pag-ibig ng Diyos ay walang itinatangi.
Kaya kung tayo may pananampalataya, yung pag-ibig na walang itinatangi, yun din ang dapat nating ibigay sa iba. Huwag po tayong titingin sa panlabas na kaanyuan. Kung meron tayong nakita sa panlabas, hindi maayos yung panamit, o kaya naman maganda yung panamit, pero hindi maayos yung kanyang kaanyuan, huwag po nating titingnan para maging pamantayan ng ating pag-ibig. Sapagkat ang tiningnan ng Diyos, kaya niya naibigay ang the best sa atin, ay kung ano yung nasa kalooban natin. Kaya ganun din dapat ang ating tingnan. Kung gusto natin gawin yung pag-ibig na naranasan natin sa ating Panginoon Diyos sa iba, huwag po natin tingnan ang panglabas na kaanyuan ng isang tao, kundi ang tingnan natin ay yung kanyang kalooban. Alam ko nga rin yung maraming kwento ko na yung panlabas niya ay pangit, pero grabe yung busilak na nasa kanyang kalooban. Huwag po kayong magdadalawang isip na ipanalangin ang isang tao kahit kala nyo sa kanyang panglabas na kaunyuan ay hindi niya kailangan. Subalit sa kanyang kalooban, nandoon na nangangailangan siya ng panalangin. Amen. Sa totoo lamang po, pagtatapat ko na sa inyo, marami po akong nakikita kasi ako nasa harapan. Marami po akong nakikita na habang nagbabahagi ng salita ng Diyos, sila po ay nakapikit. Pansinin nyo, hindi ko po sinabing sila'y natutulog. Sinabi ko lamang sila'y nakapikit. Maaaring sila ay nag-iisip, kaya sila ay nakapikit. Maaaring sila ay ninanamnam ang bawat salita na sinasabi ng kanilang napapakinggan, kaya sila ay napapapikit. Ang daming nakapikit. Meron din po mga tao na habang nagbabahagi ng salita ng Diyos, kahit na talagang yung binabahagi ay nakakaiyak, meron pa rin nakikita nagtatawanan at nagkukwentuhan. Hindi ko sinabing masama. Maaaring sila nagkukwentuhan at pinagkukwentuhan yung kanilang napakinggan. Nawa ay ganoon ang kanilang ginagawa. Pero sa tito lamang po, kapag ganun po ang aking tiningnan, ako po ay mag-i-distract. Pero hindi ko po iniisip yan, sapagkat ang sinabi ng Diyos, ang kanyang pag-ibig hindi panlabas, kundi sa kalooban. Amen. Kaya ngayon po, hindi na po ako na-open kapag mayroong nakapikit. Dahil ang ating panalangin, Lord, na kaya po nakapikit ang tao ito dahil nakakaranas siya ng kapahingahan dito sa lugar na ito. Amen. Yung nakapikit na kahit pawis na pawis, alam ko, hindi po sila natutulog, Panginoong Diyos, sapagkat alam ko ng salita ng Diyos ay kailangang mapakinggan. Amen. We need to believe sa ating Panginoong Hesus. Isa po sa pinaka-unang dahilan kung bakit ang tao ay napapahamak dahil wala po silang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ulitin ko po yan. Isa po sa pinaka-unang dahilan kung bakit ang tao ay napapahamak dahil wala pong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi po totoo na ang tao ay napapahamak dahil wala silang pinag-aralan. Hindi po totoo yan. Marami pong walang pinag-aralan, pero naging maayos ang buhay dahil may karoon pong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi po totoo na ang tao ay napapahamak dahil sa masama yung kanilang nakaraan. Pangit yung kanilang nakaraan. Hindi po totoo yan. Sapagkat marami po akong kilala na pangit ang kanilang pinagmulan. Ngunit nung makakilala sa ating Panginoong Diyos, inangat ng buhay ng ating Panginoong Diyos.
At hindi po totoo ng lahat po ng pinagpala ng Diyos. Kung tingin nyo ay maayos ang buhay, may pera, magandang trabaho, magandang negosyo, hindi po lahat ng mga taong ganyan ay nasa Diyos. Marami po ang wala pa sa Diyos at kailangan natin abutin. Kaya nga po kung sinabi dyan, kung sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gaano po kalalim yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos? Gaano po natin sasabihin na kahit na kung mangyari sa ating buhay, hindi po tayo bibitaw sa ating mga panalangin. Kahit na tayo po ay nabigo, hindi po tayo aalis o hihiwalay sa ating Panginoon Diyos. Gaano kalalim ang ating pananampalataya? We need to believe sa ating Panginoon Jesus. At paano natin papakita na tayo may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos? Yung gawin natin, iparanas natin, yung pag-ibig, yung kaparehong pag-ibig na ating naranasan galing sa Diyos, iparanas natin, ipakita natin sa ibang tao. Yun ay isa para natin ipakita na tayo may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Hindi po natin kayang magbigay kung wala tayo. Yan po yung inyong tatandaan. Hindi po natin kayang magbigay kung wala tayo. Ibig sabihin, hindi natin kayang magbigay ng pag-ibig kung walang pag-ibig sa atin. Hindi natin kayang magpatawad kung hindi tayo nakaranas na tayo'y patawarin. Hindi natin kayang magpala sa iba kung tayo hindi pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na magbigay tayo ng makakapagbigay, mga salita na makapagbibigay ng encouragement o ng kasiyahan kung hindi tayo nakatanggap ng mga salita na makapagbibigay sa atin ng kalakasan. We cannot give something or anything unless meron tayong tinanggap. And I pray this morning ng bawat isa po sa atin ay mayroong tinanggap na pangako sa ating Panginoon Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. Mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Binigay ng Diyos ang ating Panginoon Jesus sa atin. At kung tayo may pananampalataya, magkakaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Hindi tayo mapapahamak. Ang challenge ko sa atin, exercise giving the same kind of love for our Lord Jesus to one another. Lagi po natin ipakita yung pag-ibig na tinanggap natin sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus, para sa iyo. Amen? Pwede po tayong tumayo. Sabi nga kanina, hindi tayo makakapagbigay ng papuri kung hindi po natin kilala ang tao ating binibigyan ng papuri. Amen? Now, magpasensya nyo na po dahil paulit-ulit natin kung kinakanta, pero alam ko, kahit araw-araw natin kantahin ito, hindi tayo magsasawa sapagkat tunay na banal ng ating Panginoon Diyos. Kalakawin natin ang Panginoon Diyos with praise and worship God. Hallelujah. Hallelujah. Generations, one and
Kanina ho yung tanong ko, diba? Ano yung kaya nating ibigay sa ating Panginoon Diyos? Ano po yung ating kayang ibigay sa ating Panginoon Diyos? Meron po. Ibigay po natin ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Panginoon, sa umagang ito, alam po namin ang kaya namin ibigay sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya po namin ibigay sa inyo ang aming buhay. Nang sa gayon, Panginoon, ay maranasan namin ang iyong presensya sa aming buhay. Panginoon Diyos, alam po namin na ang iyong pag-ibig ay hindi po kayang sukatin. Ang iyong pag-ibig ay hindi po kayang sararawan ng isang salita lamang. Ang iyong pag-ibig sa aming Panginoon Diyos ay nais po namin maranasan. Sa pamagitan ng aming Panginoong Yesus. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat. Mabanal na Espiritu, ipaalala po sa amin ang mga salitang ito. Sapagkat kayo lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na kung sino man ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. At yan po yung aming pinapaglampalatayaan na aming pong mararanasan ang iyong walang katulad na pag-ibig sa amin. Panginoon Diyos, narito kami sa iyo, presensya. Asin mo sa aming mga puso ang anumang takot, ang anumang pagkagulo o pagkabahala. Asin mo sa aming mga katawan ng sakit at karamdaman, Panginoong Diyos. Dahil ayaw po namin na kami po ay mapahiwalay sa iyo, kundi nais namin ibigay sa iyo ang aming buhay sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat po sa lahat po ng kabutihan na pinaparanas na po sa amin sa araw-araw. Ang bawat isa, Panginoon Diyos, na sinabi mo sa bawat isa sa buong sangkatauhan, wala ka pong nalagpasan sa amin sa araw nito, Panginoon Diyos. Sapagat lahat po, Panginoon, lahat po kami, Panginoon Diyos, na nasa labas, sa lahat po ng mga tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon Diyos, sila man, Panginoon, ay minahal mo na. Maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa lahat po ng sugulan, pinagkalog po, sa lahat po ng panalangin na ito. Ikaw, Diyos, na tumutugon sa lahat po ng dahil ng aming po mga kapatid, sa kanila po pagkahulang, sa kanila po mga pagsubok, sa kanila po panalangin. Panginoon Diyos, maraming sa buhay, salamat sa buhay ng kapatid namin ito. Pagpalain mo ang gawa ng kanyang mga kamay, Panginoon. At alam po kung gaano kanya itinaas, binigyan ng papuri at parangal sa kanyang buhay kasama ng kanyang buong pamilya. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat. Continue to use this man mightily, O Lord, in your ministry. Salamat, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Glory to God. Nakapagod po bawat isa.
Ngayon po ay first week of the month. So tayo po ay magkakaroon ng communion. Ito po ay salo-salo na ginagawa po natin